Ako si Maria at ito ang aking kwento. I don't know that I was wrong. I am really sorry, Alicia. If I knew it from then, I should have told you what happened earlier. Hinging paumanhin ni Dr. Veralyn bago niya marinig lahat ng kwento ni Alicia dito. Nagsisisi tuloy ito na itinago niya ang totoo kay Alicia sa loob ng mahabang panahon. No, Doktora. Kung may dapat mang sisihin dito'y ako yun. Ako ang ina ng triplets. Pinabayaan ko silang tatlo. Ngayon hindi ko na alam kung nasaan ang dalawa o kung buhay pa ba sila. Don't say that, Alicia. Hindi napigilan ni Alicia ang maging emosyonal dahil sa usapan na yon. Kahapon pa niya pinipigilan ang pag-iyak dahil gusto niya magpakatatag at umisip ng paraan. Pero ngayon na meron na siyang masasandalan at kasangga sa problema at inilalabas na niya ito ngayon, si Dr. Veralyn naman ay niyakap si Alicia at hinagod ang likuran nito upang iparamdam dito na hindi siya nag-iisa. Maging sa sarili niya ay alam niyang may kasalanan din siya. Lalo pa at silang dalawa ni Naomi ang inaasahan ni Alicia na mag-alaga sa tatlo. Pero hindi naman niya inaasahan ang lahat ng iyon. Sa sobrang bilis ay kahit na anong gusto niyang pagkalimot sa nakaraan ay hindi niya magawa. Ano ba talagang nangyari, Doktora? Hiwalay na tanong ni Alicia dito at tinignan siya na nagtataka. Napabuntong hininga ito at binalikan ang nakaraan na hindi niya malimot-limutan. Flashback. Katatapos lang ng isang patient ni Dr. Veralyn nang mabilis na pumasok ang sekretary niya sa office niya at sinabing may naghahanap sa kanya. Kita na niya ang pagkabalisa ng sekretary kaya nagtaka siya at nang sagutin ng tawag ay natigilan siya. I'm coming. Seryoso niyang sabit agad na inalis ang lab gown niya. This is an emergency. Cancel all my appointment and tell them that I am sorry. My cousin's place was attacked and she's missing. Tumango ang sekretary niya at walang pagdadalawang isip na umalis siya doon. Pagkarating niya sa bahay ni Naomi ay hindi na niya makilalang loob na sobrang dumi ng paligid. Basag-basag lahat ng gamit nito at ang mga pinto ay may bakas pa ng putok ng bala. Ma'am, are you Dr. Veralyn? Where is my cousin? Putol na tanong ni Veralyn dito. Ma'am, calm down. No, where is Naomi? Wala siyang ibang gustong malaman sa ngayon kung hindi kung nasaan ang kinalalagyan ng kanyang pinsan. Madam, I am Detective Sanchez and I am in charge of your cousin's case. Biglang singit ng isang lalaki na pansin niya na medyo bata pa at nakipagkamay ito sa kanya. I'm Dr. Veralyn. What really happened to my cousin? Please answer me directly. Nagmamakaawa ng kanyang tinig dahil gusto niya nang malaman ang totoo. I am very sorry, Dr. Veralyn, but she is missing. We are trying our best knowing where she is, but we cannot find the trace as of now. But I promise to do everything at my very best. Thank you. Please find her. I need more information, Doktora. Is there anyone who are with your cousin? Natigilan si Doktora sa narinig. Naisip niya kaagad ng mga anak ni Alicia. Mananatili dapat itong sikreto sa kanila kaso nawawalang mga to at trahedyang nangyari. Yes, she was with her children. Triplets, 3 anak niya. Kita niyang gulat ng mga to nang marinig yun ng pati ang detective. Triplets? How old are they? At their age 3. Yeah, 3 years old. They are genius. Their IQ are high. At alam ko na hindi sila basta-bastang gagawa ng kalokohan. Well, considering their age, you're right. Thank you. Malaking evidence to dahil maaring silang target, hindi ang pinsan mo. Pagkagapos noon ay iniwan na siya ng mga to. Naniwala si Dr. Veralyn sa detective hanggang 1 linggo ang lumipas at wala pa ring balita. Doon na lumakas ang kutob nila ng batang target dahil maging ang mga to ay nawala. Pagkatapos ay sinama si Naomi dahil ang alam nila ay anak nitong 3 bata. Doon nagsimulang hinala ni Doktora na asawa ni Alicia may pakana. Alam pa naman nila na mayamang tao ang lalaki. Lahat ay kayang gawin ito lalo nang mabura ang kaso. Kaya nga sa sobrang stress niya, sa walang usad na kaso ay nagpasya siyang umalis doon. Ang kalungkutan na nawala ang pinsan na walang kasiguraduhan kung buhay pa ito ay hindi niya kaya. Maging ang 3 bata ay naalala niya
Ngunit kapag naisip niya ang namuong konklusyon ng asawa ni Alicia, ang may gawa ay nananaig ang galit niya. Malamang na kung sana dinala ng lalaki ang anak na naging asawa niya dahil sa galit din. She was having a wrong through the past 3 years. End of flashback. I'm really sorry, Alicia. Muling ulit ni Dr. Veralyn na makwento niyang nangyari. Habang si Alicia naman ay napailing at hindi pinansin ang sinabi nitong sorry, bagkus may kulang sa kwento ng doktora. Hindi naman lahat sila nawala. Ang bunso ko, naiwan siya doon. Nakita ko siya sa kalye nakatira. What? Buhay ang bunso ko, doktora. Buhay siya. Dahil sa nalaman ay kaagad nang pumunta ang dalawa sa village ni Naomi upang makita ang bunsong anak ni Alicia. She's there. Turo ni Alicia sa bata na naglalaro sa playground na mag-isa. Kaagad na bumaba si Dr. Veralyn kaya sumunod si Alicia dito. Saan niya? Napahinto sa paglalaro ang bata nang marinig niyang sumigaw na yon. Ilang taon na rin ang magmula nang marinig itong pangalan niya na yon. Habang si Alicia naman ay napahintot na alalang nakaraan. Itong magandang anak mo, anong pangalan? Nakangiting tanong ni Naomi habang buhat ang bunso niya ng manganak siya. Sanya, yan ang pangalan niya. Lumingon ang batang si Sanya kay doktora at ang buong pag-akala nito na ang ina yun kaya nabuo ang tuwa sa puso ng bata. Pero nang makitang hindi ito yon ay napasimangot to. Sanya, ang laki-laki mo na. Agad nitong niyakap ang bata ngunit agad ring humiwalay ang bata. Sino ka? Sino ka po? Agad na pagbabago ng bata sa sinabi kasi naalala niyang bilin ng kamukha niya na gumamit ng po at opo sa nakakatanda. Hindi mo ba ako naalala? Ako to, ang tita Doktora Veralyn mo. Natigilan ng bata at kaagad na bumalik sa alaala niyang tungkol kay Doktora Veralyn. Tita Dok? Yes, ako nga Sanya. Nagyakapan ang dalawa at kapwa umiiyak na mga ito. Maging si Alicia ay naiiyak na at yun ay dahil sa inggit. Buti pa ito kilala ng anak, samantalang siya ay hindi. I can't believe it. Ang laki-laki mo na. Hindi maipaliwanag ni Dr. Veralyn ang nararamdaman niya. Masaya siya na malungkot nang makita si Sanya. After all those years, akala niya lahat ng mga bating nawawala. Yun naman pala'y may naiwang bunso at nagpalaboy-laboy doon. Saan ka nakatira? Doon po, sabay turo ni Sanya papunta sa tabing kalsada, kung saan meron doong isang bahay na tila kasing laki ng mga tao, ngunit ang totoo ay tirahan yun ng aso. Malapit sa bahay ko, pinalagay ang binigay sa akin ng bahay na yun. Tinuro muli nitong bahay na lagi nagbibihis sa kanya at nagpapakain. Kilala ni Dr. Veralyn ang bahay na yun. Kaibigan ni Naomi ang nakatira doon at alam niya na ang alam nito ay anak ni Naomi, ang 3 bata. Mabuti na lang at nandun ito kahit napapaano, lalo na't nalaman niya mula kay Alicia na ayaw nitong tumira sa kahit na anong bahay. Dahil doon naalala niya si Alicia, napalingon siya sa kotse nilang dala at doon ay nakita niya si Alicia at umiiyak. She must be hurting in the inside, especially that it was her daughter. Of course, she was hurt. After coming back for the past 6 years, she will know that her other sons are missing. Alicia. Natauhan si Alicia nang tawagin siya ni Dr. Veralyn at pinapalapit siya nito sa kanya. Nang makalapit sa anak at kay Dr. Veralyn ay nakilala siya kaagad ni Sanya. Ikaw po? Kilala mo ba siya, Sanya? Napatingin si Sanya kay Dr. Veralyn dahil sa tanong nito. Siya po yung nagbibigay sa akin ng pagkain, Tita Doc. Napatingin sandali si Dr. Veralyn kay Alicia sa sinabi ni Sanya. Pero kalaunan ay muling binalik ang tingin sa bata. She is Alicia, Sanya, your biological mother. Biglang kumunot ang noon ng bata nang marinig yon mula sa kanyang tita na doktor. Mabilis na nagbago ang kanyang emosyon at umatras. Bigla ring lumabas ang pagkainis sa mukha nito at pagkairita. No, she's not my mother. Mama Naomi, siya lang ang mama ko. Natigil na si Dr. Veralyn sa kanyang narinig. Lalo na't nang biglang tumakbo ang bata at pumunta sa munting bahay nito. Sanya? Hahabulin sana nito ang bata nang pigilan siya ni Alicia. Huwag nating pilitin ang bata. Giting malungkot na sabi ni Alicia sa kanya. Pero paano ka? Natahimik sandali si Alicia at tinanaw ang anak na tumatakbo palayo. Masakit para sa kanya na makita ang anak na tumatakbo palayo, lalo na hindi siya kilalanin na ina nito. Pero ano bang magagawa niya? It's okay. Ayaw ko siyang pilitin. Ang kailangan ko lang ay mag-gain ng trust niya at paunti-unti ay matanggap na niya ako. Paano kung hindi kanya matanggap na ina kanya? Muling natahimik si Alicia at napayuko na lamang. Hindi napigilang maawa ni Dr. Veralyn kay Alicia. Wala man siyang anak pero naintindihan niyang nararamdaman ito.
To think na sarili niya itong anak yet ayaw sa kanya. Kung siya marahil lang nasa katayuan nito ay masasaktan siya ng sobra-sobra. O Alicia, come here. Inakap ni Dr. Veralyn ang kaibigan at hindi naman napigilan ni Alicia ang pagtulo ng luha niya. Ate Veralyn, Dr. Veralyn. Napatingin sila sa nagsalita at nakita ni Veralyn ang kaibigan ni Naomi. Lorraine. Nasa loob sila ngayon ng bahay ni Lorraine, ang kaibigan ni Naomi. Marami ang kwento nito sa kanyang anak na si Sanya. Pinipilit ito noon ng bata na sa kanilang manuluyan. Ngunit ayaw talaga nito. True Lorraine, nakikita pa ni Sanya si Naomi sa may mga litrato nilang magkaibigan. Alicia was so envious to the point na ayaw na niyang makinig sa usapan ng mga to. Kung kaya nagpaalam siya sandali para lumabas. Lorraine and Dr. Veralyn was aware of it at hinayaan na lang nila si Alicia. Nakatingin si Alicia ngayon sa bituin mula sa kalangitan. Iniisip ko anong mangyayari bukas o kung matatanggap na ba siya ng anak. Sobrang nasasaktan siya lalo pat kakahiwalay lang nilang mag-asawa. Umiiyak ka na naman po? Nagulat siya nang biglang sumulpot. Si Sanya sa kanyang tabi kaya kagad niyang pinunasan ng kanyang luha. Ngunit nagtataka siya kung paano ito nakapasok sa loob. Dumaan po ako sa gate. Sabi ni Tita Lorraine, pasok lang ako. Muling nabasa ng bata kung anong nasa isip niya. Kung kaya natawa siya ng mahina. Konti na lang iisipin ko na talaga na nakakabasa ka ng isip. Napatahimik sila sandali. Matapos yun at hindi kaya ni Alicia nakausapin pang anak. Masyado pang mataas ang emosyon niya. Gusto niya na lang munang tumahimik at namnamin na katabi niya ang anak. Why are you crying? Is this because of earlier? Hindi akalain ni Alicia na magiging ganong kadiretsyong anak sa pagtatanong sa kanya. Hindi no, pasensya ka na pala sa sinabi ni Dr. Veralyn. Huwag mo nalang intindihin yon. Okay, but promise me one thing. Napatingin si Alicia sa anak dahil doon. Don't cry again. Ayaw ko makita umiiyak ka po. Natigilan si Alicia sa sinabi ng anak habang ang bata naman ay kagad na nag-iwas ang tingin dito. Hindi makapaniwala si Alicia. Ngunit nagkaroon ng ligayang puso dahil sa narinig. Okay then, hindi na ako iiyak, bati na tayo? Napatingin si Sanya sa kamay ni Alicia upang makipag-pinky promise dito. Ano po yan? Ganito, nilapit niyang kamay ng anak sa kanya at ginawa ang pinky promise. Ang tawag dito ay pinky promise, para sure na bati na tayo. Yan, okay na, bati na tayo? Napangiti si Sanya at yun ang unang pagkakataon na ngumiti ito sa kanya. Bati na po. Almanti Group of Company. Mula sa napakataas na building, sa tuktok nun ay nandoon si Maximus na busy sa pag-asikaso ng kanyang negosyo. Kasi simula lang ng bagong hotel na pinapatayo niya kung kaya busy siya. Sa mga panahon na yun, isama mo pa na nakipaghiwalay ang asawa niya. Nawala man sa sarili, ay pinilit ni Maximus na ibalik ang sarili para makapagtrabaho siya. Since pinapagalitan na rin siya ni Gian, kaya tuloy pa rin sa trabaho. Maya-may pumasok ng kanyang sekretarya na si Gian na hindi lang basta sekretarya niya dahil matalik din na kaibigan. I have news about your ex-wife. Napahinto sa kanyang ginawa si Maximus at sinamaan ng tingin si Gian. It's wife, not ex-wife. Alicia, still my wife. You know that. Tila gigil pa nitong sabing ikinatawa ng kaharap. Binibiro kasi ni Gian ang kaibigan. Hindi kasi ito maintindihan kung bakit kailangan pa nitong magpanggap na hiwalay na sila, pero ang totoo ay hindi. I'm just kidding. So way back to the main topic, she's been going in the subdivision quiet a lot. Inabot ni Gian ang isang envelope na dala niya at binuksan naman to kaagad ni Maximus. Merong isang bata na kamukhang kamukha niya. Palagi siyang nakatanaw dito mula sa malayo. Kung hindi naman ay lalapitan niya at kakausapin. Noong isang araw lang kumain sila ng sabay at doon palagi na silang nakikita at masaya ng dalawa. Habang nagsasalita si Gian ay tinitignan naman niya ang mga larawang kinukuhanan nito. Inutusan niya si Gian na mag-hire ng private investigator para sa asawa. Dahil ang totoo hindi pa sila tuluyang hiwalay. Ang papel na pinirmahan ni Alicia, isa lamang yung peke kaya ang bunga kala nito hiwalay na sila. Yun din ang dahilan kung bakit tinayaan niya si Alicia na umalis kahit ng totoo ay ayaw na ayaw niya. Alam niyang sa kanya pa rin babalik ang asawa, lalo pat asawa niya pa rin ito. At ang pinaka-point, aalamin niya kung bakit ginusto nito makipaghiwalay. And later on, he will win her back. Ngayon, tila alam na niyang dahilan kung bakit nakikipaghiwalay si Alicia. Kitang-kita na niya ngayon ang kamukhang-kamukha nitong bata. Parehong malaki ang ngiti sa labi ng dalawa
na lalong nagpalabas ng pagkakamukha nila. Kita ni Gian ang paghigpit ng kapit ni Maximus sa litratong hawak. Sino bang hindi? Ang asawa mo na ilang taon ay makikipaghiwalay at malalaman mo ng dahilan nun ay dahil may anak ito. Hindi pa siya sigurado kung anak nga ba talaga ni Alicia ang bata. Pero on process na yun, nakagawa siya ng paraan para maipa-DNA test niya ang dalawa. Maximus is not yet confirmed. Ongoing pa rin ang DNA test. Hindi natuloy ni Gian ang sasabihin ng pahintuin siya ni Maximus. Nakakunot na ngayon ang noon nito at nagtatanong na patingin kay Gian. Did you perhaps knows about her pregnancy? Because I'm looking at the little girl and she probably at the age of 6. Same year as our marriage. Napatayo ng ayos si Gian dahil doon, kilala niyang kaibigan, matalino ito't mapagmasid. Once na makakita to ng butas ay ka-questioning kanya talaga hanggang sa umaming ka sa kasalanan mo. Nangyari na yun sa kanya na minsan at hindi magandang kinalabasan. Kaya ayaw niya na itong maulit pa. Ang kaibahan lang ay this time hindi talaga siya nagsisinungaling. Wala akong kinalaman. We're together the day that you two get married, right? I accidentally know her because she said she has to undergo a surgery. Nalalamig na mga kamay ni Gian. Kung meron man siyang iniiwasang kaaway, ay si Maximus yon. Lahat ng kapangyarihan ay meron ito. Mapapera man yan o hindi. Kayang-kaya ka nitong patulugin ng isang suntok lang. Si Maximus naman ay natahimik at inisip ang tunay na dahilan. Kung paano nangyari ang lahat, imposible na habang magkasama sila, nangyari ang lahat dahil hindi niya nakita na lumaki ang tiyan nito. Tiyan, natigilan si Maximus nang meron siyang ma-realize. Noong kakakasal pa lang nila ay umalis siya ng 6 na buwan. Wala siyang ibang maisip na panahon, hindi ang time lang na yon. But Alicia seems not to be pregnant by that time. Or did he not just notice? Hindi na niya alam na meron siyang dapat malaman at hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman ng totoo. You said, pinadi-DNA mo sila. Tingin na tanong ni Maximus kay Gian ay kinatango nito. I can feel that she is her daughter. Ang gusto ko lang malaman ay paano siya nagkaanak. Malakas din ang kutob ko na noong umalis tayo ng 6 na buwan, yun. For now, kontakin mo ng doktor ni Alicia kung operahan siya. Sigurado kung may makukuha tayo ng sagot sa kanya. Kinabukasan maagang umalis si Alicia para mamili ng konting groceries sa kanyang kondo. Kailangan niya ng maraming ingredients sa bahay niya para kapag magluluto siya ng pagkain sa anak ay mabilis nitong maluluto. Malaki ang ngiti niya sa labi at kung minsan ay napapangiti ng kusa kapag naalalang pinky promise nila ng anak kagabi. Yun din ang unang beses na nakatira niya na may concern ng anak sa kanya. Kaya nga nang umuwi sila ni Dr. Veralyn ay hindi niya maitago ang ngiti. Dr. Veralyn said na ipopursue niya si Sanya na sumama sa kanyang bahay upang hindi na ito nakatira sa tabing kalsada. Wala namang problema kay Alicia yon. Kesa naman doon manuluyan ng anak sa tabing kalsada, lalo pat hindi pa siya tanggap ng anak. Sa oras na matanggap siya nito, isisiguraduhin niya na mamahalin niya ito ng sobra-sobra. Isa pang problema niya, ang nawawalan 2 anak na si Naomi. Nagiging busy man siya ngayon sa pag-pursue sa anak, ngunit siguraduhin niya, hindi niya makakalimutan na hanapin ang mga to. Kaya nga, nagpapasama siya kay Veralyn sa police station para hanapin ang detective na siyang humawak sa kaso ni Naomi. Kabubukas pa lang ng supermarket pero marami na kagad namimili sa loob. Well, sanay naman na si Alicia lalo pat siya din ang personal na mimili ng grocery nilang mag-asawa noon. Nakakalungkot lang isipin na wala na sila. Pero kapag naisip ang mga anak ay nawawalang sakit sa kanyang puso at mas tumatatag ang loob para harapin ang mga anak. Paikot-ikot lang si Alicia para kung sakali na may makita siyang kailangan sa kanilang kusina ay bibilin niya. Ngunit, habang namimili ng frozen foods ay may aksidenteng tumama ng cart sa kanyang cart na ikinagulat niya. Ay, naku pasensya na. Mabigat kasi itong cart kaya hindi ko na nakontrol. Hinging paumanhin ng nakatama sa cart niya. Ngunit na magsasabi na sana siya ng ayos lang ay walang problema ay natigilan siya ng mamukhan ito. Hindi niya makakalimutan ang mukha ng babaeng kaharap niya. Lalo pat ilang taon niya rin itong nakasama. Tita? Napatingin sa kanya ang ginang at nag-aalalang mukha dahil siya ay nakabangga. Biglang nawala at napalitan ng gulat. Pareho silang nagkatitigan at hindi makagalaw sa kanilang kinatatayuan. Wala ding boses na namumutawi sa kanilang labi. Tila na starstruck sa isa't isa at magkatitigan lamang sila. Honey, bakit nandito ka? May bibilhin ka ba? Nakangiting sulpot ni isang lalaki na may katandaan na rin at mayroon dala ng flower na nakabox na siyang pinakuha ng kanyang asawa. Nagtaka siya nang hindi sumagot ang asawa kaya maging siya ay tumingin sa tinitignan nito. Ang ngiti sa labi na palitan ng gulat at pagka-emosyonal na makitang kaharap na tinitignan ng asawa.
Anak, Alicia, ikaw ba yan? Papa, hindi napigilan ni Alicia ang pagtulo ng luha niya at dali-daling tumakbo sa ama upang yakapin ito ng sobrang higpit. Maging ang ama ay umiiyak na rin kahit ang asawa nito. Meron na ring napapatingin sa kanila na tao sa paligid at nagtataka kung ano nangyayari ngunit wala silang pakialam. Iha, ang tagal-tagal ka na naming hinahanap. Gusto ko magpasalamat sa iyo, kung hindi dahil sa iyo ay wala na ako ngayon. O tita, come here. Niyakap din Alicia ang kanyang stepmother na sobrang higpit at umiyak silang pareho. Samantalang ang ama ni Alicia na si Emil Gavino ay nakangiting nakatingin sa dalawang magkayakap at pinupunasan ng luha niya. Doon niya napansin ang mga taong nakatingin sa kanila na nagtataka, kaya kaagad niyang inayos sa sarili. Girls, I think we should go now. Marami na nagtataka. Napahiwalay ang dalawa sa kanilang yakapan at doon din na-realize ang ibig sabihin ng ama. Okay, bayaran na muna natin ito at saka tayo umalis. Pumayag si Alicia sa sinabi ng stepmom niya na si Christina at pumila na kaagad sila sa counter. Na makapagbayad ay nagkasundo sila na umuwi sa kanilang bahay at dahil may dalang kotse si Alicia ay hiwalay ang gamit nila sa pag-uwi. Sa nakalipas na 6 na taon ay palagi naiisip ni Alicia ang ama. Noon nga ang kanyang plano ay balikan ng mga anak at balikan din ang kanyang ama at ina. Ngunit hindi natuloy dahil sa pagkakawala ng 2 anak. Ngayon, tadhana na mismo ang naglapit sa kanila upang sila ay magkita.